Hello mga kababayan, mga ka-loyal. Welcome back po sa ating channel. Again, my name is Albert. Kung hindi pa po ninyo alam kung anong pangalan natin at bago lang kayo sa ating channel, yes, my name is Albert. I live here in Oceanside, California. Tatlo po yung anak ko at may asawa, syempre. Matagal na po kami dito sa Oceanside. Ang topic po natin ngayon o pag-uusapan natin ay ang transportation or ang mga sasakyan. Yes, some asking why, bakit daw mga luma ang ating mga sasakyan. So gusto kong sagutin po yan. Okay. So, syempre, lahat naman tayo gusto nating magkaroon ng magara, bagong sasakyan. Walang problema po doon. Kung kaya mong bilhin yun, bakit hindi, di po ba? So anyway, siyempre, umpasayin natin sa pinanggalingan natin. Noong una, nag-bus din po tayo. Mahigit isang taon kalahati rin tayong nag-bus. Halos, ganun. Hanggang sa makaipon tayo at bumili nga tayo ng segunda mano nung nag-upisa pa lang tayo dito sa Amerika. Anyway, balik tayo sa tanong o sa topic natin, bakit mga kotse natin o mga sasakyan ay mga luma. Yes, tama po yun. Kasi po, living here in America, yes, it sounds good. Pero hindi rin siya ganun kadali. It's very expensive to live here, especially dito sa California. At magkaroon ng sasakyan, yes, very important po yan. Very important na magkaroon ka ng transportation o sariling sasakyan dahil para sa iyong pupuntahan sa trabaho, pag-grocery, mga appointment, pamamasyal. Talagang maganda pag mayroon kang sasakyan, lalo na pag may pamilya ka. Yes. Now, going back dun sa topic natin, kung bakit pinili ko o ang mga sasakyan namin ay luma. Kasi po, yun nga, masyado na rin mahal ang mga sasakyan dito. Kaya yung mga sasakyan ko, as long na reliable naman, okay na po ako doon. At least, wala tayong car payment. Kasi malaking ano rin sa budget yun kapag mayroon kang car payment. Imagine, nowadays, yung mga sasakyan from $30,000 to $60,000 or even higher. Magkano magiging monthly mo, i-add mo po yun sa iyong monthly budget. Malaki-laki rin din po yun. Kaya yun. So anyway, apat po yung sasakyan natin kasalukuyan. Yung pong isa, yung Honda Pilot. Year 2010 po yun ang binili namin. However, yun po, brand new namin binili yun. Kasi nga, nagkakaroon na kami ng anak noon at lumalaki na. So, I want to make sure at least meron kami isang reliable na sasakyan. So, yun nga po. Pero, magkakaedad na rin. 2010, 2026 na po ngayon. 16 years na yung Honda Pilot natin. And it has 206,938 miles already. So, it's served as well. At nasa magandang kondisyon pa rin po yun. Bali, kung konti lang po kasing diferensya, tayo na ang nagmamanage o nagme-maintain ng mga sasakyan natin kung kaya rin natin. Like, for instance, yung timing belt. Pinalitan ko po yung timing belt ng Honda Pilot noong 2018. So, 8 years na rin, di po ba? Yun yung mga dapat pagka ang sasakyan mo ay may belt o ang timing niya is belt, kailangan make sure you change that kasi ayaw mong maputol yun, masisira ang makina. So kung dadalhin mo sa shop o sa dealer, medyo may kamahalan, lalong-lalo na sa ngayon. So anyways, yung mga basic na ganun po, or I think yung part na yun medyo beyond basic na rin yun. Mga oil chains, mga brakes, brake pads, mga preventative maintenance, ginagawa na rin po natin para maging nasa kondisyon ang ating sasakyan kahit may pagkaluma na. So it's a very good car. It's a Japanese car, so I like it. So yun po yung isa sa mga sasakyan natin.
Like I said, it has 206,938 miles already, and it's running well. So yung isa naman po, yung Honda Accord natin, it's year 2005 yun. It has 250 miles already. At ito naman ay segunda mano rin natin binili. Binili natin ito sa ating kapatid, si Gloria, back in 2014 I believe. Luma lang, siguro 2.5 ko lang nabili sa kanya yon. Then inayos na lang natin yung kailangan ayusin. Luma na, but like I said, it gets me or it takes me to work. Kahit hindi siya ganun kagandang tingnan, importante sa akin nadadrive natin. So again, tayo na rin yung nagme-maintain mga oil chains, brake chains or brake pads. Ano pa bang ginawa natin doon? Mga pag nasira yung alternator, mga ganun po ba? Pagpalit ng baterya, mga basics lang po. Tayo na rin kung kaya rin natin, kung hindi naman mahirap. But yes. So yung isa naman susunod natin sa sasakyan ay yung pong Mercedes GL 450. 2008 naman po to. Segunda mano rin po yan. Binili natin back in 2016. So 10 years na po. So it has 83,553 miles. So may ano na rin po siya. May pagkaedad na rin. Year 2008. So ibig sabihin ano na po yun, 18 years na po ba siya. But it's still reliable. However, siyempre pagka nasira, like I said, either pag hindi natin kaya o kaya wala na tayong time gumawa, I don't mind na dinadala natin sa professional or sa shop. As a matter of fact, dahil nga po ito, kasi I changed yung air strut niya, kailangan nating pa-align yun. Kailangan mo talagang dalhin sa ano yun, sa shop, pina-align natin. Habang nandun, nakita nila yung rocket pinion daw po kailangan palitan. Kaya pala parang hindi siya smooth pag yung manibela. So pinagawa natin yun. And then yung AC niya, ano na rin po natin pinagawa. Kasi mainit dito pag summer eh. Dahil nung pinalitan yung radiator, nawalan ng freon. So yun, pinagawa na natin yun. Lahat ng yun. Over the weekend pinagawa po natin. Tapos dahil nga 10 years na sa atin, yung mga gulong is pudpud na, worn out na, talagang kailangan na, which I already know that. At yung mga gulong din hindi rin ganoon kamura, so binili natin ng 4 na gulong. So you feel more comfortable driving it. Naka-align na bago yung air strut niya. Yung air strut tayo nang gumawa po nun, kasi pag pinagawa mo sa dealer yan, ang mahal din. And then ano pa bang pinagawa natin, yung AC, alignment, bagong gulong, rack and pinion, yan, importante yun. Kaya lahat po ng charge medyo may kalakihan, mahigit 4,400, pero binigyan tayo ng $100 discount, so okay na rin yun. So ito po yung mga time na you're gonna have to make a decision. Kahit na we do DIY, pero pag kailangan mo yung sasakyan, siyempre kailangan ni Mrs. yung sasakyan. At yung paggawa is kailangan talaga mga professional na kuminsan, at they can get it done in one day. So yun, pinagawa na po namin. Medyo gumastos po tayo na medyo malaki-laki doon. Like I said, 4,400 with $100 discount. But okay lang yun. I'd rather do that rather than buying another car. Di po ba? Gagastos ka ng $30, $40, $60,000 na sasakyan. Mabigat po sa budget yun. So, okay na akong gagastos ng ganong halaga. At least, wala po kaming car payment. Kaya, yun yung mga kailangan pag-isipin when it's time to spend money wisely. So, kaya napag-usapan namin mag-asawa, let's get it done professionally and spend like that. But we know it's gonna be very convenient at wala ka nang iniisip na worried pag dinadrive mo. Di po ba? Okay, yung isa naman po yung pang-apat, yung Lexus
IS300, year 2003 po to. Ito naman, binili ko sa coworker ko back in 2018 also, kasi she has to leave the state. She was going to Florida. And yun, bili ko sa kanya ng 2,500. Inayos ko na lang. Again, pinalitan ko po yung timing belt nito. Pinalitan ko yung valve cover gasket. Pinalitan ko yung radiator, serpentine belt. Ano pa ba? Yeah, nabanggit ko na yung timing belt. So, marami tayong ginawa. Pinalitan din natin yung spark plug niya, yung coil pack, ano pa ba? Yung sa AC niya kasi nawalan din siya. Yung servo motor. No, binili natin yung servo motor. Tayo na rin ang nag-install noon kasi ang mahal ng charge sa shop. So, segundo naman na rin nung binili natin, but okay naman. Every now and then, siyempre, pag luma na yung kotse, nagkakaroon ng problema. Pero like I said, pag kaya natin, pag nagkakaroon na tayo ng time, ayusin natin. Yun lang ang maganda po, na you have mga ilang sasakyan, kahit luma, 4, masira man yung isa, mayroon kang extra, o kahit dalawa pa, at least may dalawa pa, kasi dalawa kami ni Mrs. nag-drive, kailangan namin ng sasakyan. So yun lang ang kagandahan, na mayroon kang other option kung masira mo ng isa, at least kahit luma, mayroon kang spare car. Yun nga lang, siyempre sa insurance, kailangan mo yun, importante yun. But that's okay. Necessity po yun. Yan. Yun ang 4 na sasakyan natin na luma. Kaya nag-stay po tayo sa mga sasakyan natin. Imagine lahat sila over 200,000 miles. Except yung Mercedes pala, 83. That's really less lang kasi dito lang namin dinadrive yun. At saka minsan hindi naman nagagamit. But again, I think sa mga sasakyan natin kahit luma lang, as long na they are safe to drive, okay na po kami doon. As long na okay lang si Mrs. Siyempre naiintindihan ko, yung iba naman siyempre gusto, at kami rin, gusto mong magkaroon ng bagong sasakyan. Siyempre lalo na yung mga bata, pag gusto nila pag nakakasakay sila ng bagong sasakyan. I get that. But in reality, you need to be careful. Kaya nga, real talk, di po ba? Real talk na naman yan. Hindi mura yung mga sasakyan, hindi mura mabuhay dito. Kailangan you need to watch out yung mga expenses mo. So, you need to know how much you spending and how much you're making. Kasi, alangan naman you make this much and then you spend this much, babankrupt ka. Kaya kailangan alam mo yung tamang-tama ng paggastos. Hindi ko naman sinasabing you don't live your life. Every now and then, siyempre, you go out there and have a good time. Ibig sabihin, kumain kayo sa labas o kung ano man. So, yun po ang istorya natin sa ating mga sasakyan. But again, don't get me wrong. If you can afford to buy a brand new car, a nice car, I support you. Go for it. Sabi nga, kung kaya naman, bakit hindi? Kung may budget, bakit hindi? Yun. Tama rin po yun. Pero sa akin, I learn and wanna live in reality. Hindi sa yung lahat ng wants. I think I rather have my needs. Di po ba? May needs kasi at saka may wants. So, I like a lot of wants. I want this, I want that. But that doesn't mean I will have it or I will get it. I wanna have of what I need. Yung needed o yung needs ang mas importante para sa akin po yun. That's how you supposed to needs mo kesa sa wants. Dahil pagka puro wants, ang lahat na lang I want this and I want that. Ganun ang mangyayari sa'yo. Next thing you know, you'll be broke. Kaya kailangan very careful din po tayo. But anyway, yun lang po ang gusto kong i-share sa inyo kung bakit
ang mga sasakyan natin ay mga luma dahil yun ang ating reason. Ayaw ko ring magkaroon ng maraming utang. Although may utang tayo, siyempre lahat naman dito sa Amerika may utang, kaya lang kung pwede nating i-minimize o kung pwede nating bayaran yung mga ibang utang, para debt free, mas maganda. Kasi kapag ka napasubo ka sa pang-utang, lalo na kung may mga credit card ka, naku, napakadali po yan. Napakadaling gumastos diyan, gumastos dito. Pag naipon na yung mga bills mo, sakit sa ulo talaga. And you still have to pay for it. That's your responsibility. Kaya pag nangutang ka, kailangan bayaran mo. Dito talaga masisira yung credit score mo. Yari ka, mababankrupt ka pag hindi ka marunong mag-budget doon. Siyempre, hindi lang naman dito ang inaasikaso natin. Kung minsan may family tayo sa Pilipinas, lalo na karamihan sa ating mga kababayan, di po ba? We don't just think about ourselves dito sa Amerika o dito sa abroad. We always think also sa ating mga sa ating pamilya sa Pilipinas, di po ba? O kung sino pa man. Kaya budgeting is very important. Knowing your expenses and knowing your income. Kailangan alam mong yan i-balance para hindi ka mauwi sa pagkakabankrupt o stress ka na nga, lalo kang madidepress dahil sa financial problem mo, madadagdagan, di po ba? Yung financial po, it's always there. It's always in your head. Kaya kailangan may planning ka, budgeting sa mga expenses mo dito sa Amerika. Hindi lang sa Amerika, kung saan pa. So, I know yung mga kababayan po natin, they are very hardworking people. Mga iba dyan, karamihan, nagdo-double job pa nga dahil nga po talagang mahirap ang buhay dito sa Amerika. It just sounds so good. Kasi sabi mo abroad, Amerika. Pero in reality, real talk, kailangan kong kumayod. Dahil hindi libre lahat dito. Kailangan, maraming opportunity, but you have to work hard. You have to work for it and earn it. Hindi po ba? So, ayan mga kabayan, na-share ko po sa inyo ang ating topic ngayon tungkol sa ating mga sasakyan, kung bakit ang ating mga sasakyan ay luma man, okay lang dahil ang importante na gagamit natin at nakakarating tayo sa ating mga destinasyon, sa ating trabaho at kung saan pa. At higit sa lahat, wala po tayong car payment. Di po ba? Kahit luma ang ating mga sasakyan. Yan ang pinaka-importante, yung walang headache every month, wala kang iniisip na babayaran. Yung ano nga lang po, yung insurance natin, very important po yun. Kasi dito talagang napaka-importante ng insurance sa mga sasakyan. Kailangan, kasi pag na-pulled over ka, tinitignan lahat yan registration and insurance. Tsaka siyempre, driver license, di ba? So kailangan you follow the rules and the regulation and you should be fine. Kahit mahirap, pagka sinusundan mo ang batas, ang regulasyon nila, everything should be fine. Ganun lang po yun mga kababayan, mga ka-loyal. Thank you so much sa susunod po ulit. And please, if you like this video, please likes, comment. Pag-usapan natin kung mayroon kayong gustong tanong or any comments. Para tuloy-tuloy po ang ating balitaktakan dito sa ating maliit na video, maliit na channel, para magkaroon po tayo ng magandang mga information na mai-share. Mai-share ko sa inyo or mai-share nyo sa akin yung mga comment niyo na mas makatulong din sa akin para mas mapaganda ko ang diskarte ko dito, di po ba? O mapulutan ninyo ng diskarte ko. Yeah? So tulungan din, kumbaga, sharing information. Anyway, thank you po sa inyong lahat. Mabuhay kayong lahat. Bye for now.